Sops, saan pupunta? Huli ka. Don't worry. Pag-pray lamang kita. Sa araw na to, ang prayer natin, ipapadalangin natin the basic foundation ng buhay pananampalataya. O kung tawagin natin ay buhay pagpapamilya. Sabi po sa 1 Corinthians 13:4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na naghihili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, punong-puno ng pag-asa, matyaga hanggang wakas. Kapatid, it's all about love. At sa araw na to, February 14, ito ang ating sineselebrate, ang araw ng pag-ibig. Happy Valentine Happy Valentine sa lahat. At sa araw na to, kapatid, ipapanalangin natin the greatest foundation o the fundamental foundation, ang pinaka-basic na church na ginawa ng Panginoon, ang buhay pagpapamilya. Kapatid, anong status ng relasyon mo? What is the status of your relationship with your partner, with your husband, with your wife? At sa araw na to, talakahin muna natin ang different stage o ang iba't ibang singsing ng buhay pag-aasawa. Ang unang singsing na kung tawagin natin is what you call the engagement ring. What is this engagement ring? Ito yung ibinibigay ng isang lalaki sa isang babae na sinasabi niya, "Oy babae, ako ang lalaki na magpapakasal sa iyo. Ako yung lalaki na handang maghintay, ako yung lalaki na handang magmalasakit, ako yung lalaki na hindi natitingin sa iba, at magpe-prepare tayo para sa pagdating ng time, tayo'y mag-aasawa." This stage ay binibilong ka na consider ka ng committed, na hindi ka na pwedeng manligaw sa iba, at ikaw naman babae ay hindi ka na rin pwedeng magpaligaw sa iba, sapagkat kayo'y nakaprepare, kayo'y nakalaan sa pangalawang stage o yung pangalawang singsing. What's the second singsing o what's the second ring? The second ring is what you call the wedding ring. Ito kung saan lalakad kayo papunta sa altar, o pupunta kayo sa isang pare, sa isang pastor na kung saan, sa isang imam na kung saan kayo i-bless, hindi dahil sa kapangyarihan ng tao, kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos, na this time kayo'y pagtitibayin ng pare, ng pastor o ng imam, na kung saan sasabihin sa iyo kayo'y magsasama sa hirap at ginawa, sa sakit o sa kalusugan, sa hirap at ginawa. This stage kayo'y hindi na dalawa, kung hindi kayo'y isa na, sapagkat ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalay ng tao. Sa unang singsing, engagement ring. The second ring is what you call the wedding ring. Ang problema, hindi dito nagtapos. Papasok tayo doon sa third ring. Dito kasi sa stage na to, na kung saan after yung magpakasal, kayo'y magsasama na sa iisang kwarto at sa iisang bahay, sa iisang bubong, na kung saan dito kayo lagi magkikita, dito kayo lagi magkasama. Kaya papasok kayo doon sa ikatlong singsing, is what you call the discovery. Anong stage naman to? Ito yung stage na kung saan malalaman mo kung ano yung kahinaan ng partner mo. Na yung partner mo pala ay hindi nagpapalit ng panty 3 times lang a week. Na ito palang lalaki ay hindi nagsisipilyo, at ito pala may alipunga. Na ito palang lalaki ay malakas humilik tulad ko. Na ito palang babae ay dakdak ng dakdak. Si lalaki naman pala ay lasinggero at sugarol. This stage, ito yung isa sa pinaka-danger. Sapagkat dito ay makikita mo ang lahat ng negatibong aspeto ng partner mo. At ang nakakalungkot dito, baka hindi mo makita yung kabutihan at kagandahan ng partner mo. Kaya dito sa discovering period, papasok ko ngayon sa fourth stage o pang-apat na singsing. Is what you call the suffering. Bakit? Sapagkat hindi mo na makikita yung magaganda, ang makikita mo na lamang ay yung mga pangit. Na kung saan hindi ka makatulog sa gabi dahil kakailit nito. Na kung saan nabibisit ka, nawari bagang gusto mo nang isoli itong mismo o itong
mister mo doon sa kanilang magulang, nawari bagang nagsisisi ka na sa bawat pag-uwi mo ng bahay, sa bawat pagtingin mo sa asawa mo, hindi mo na nakikita si Kristo. Hindi mo na nakikita ang pag-ibig. Nakikita mo na yung demonyo, nakikita mo na igalit sa ng loob. At dito sa ikaapat na singsing na to, dito saan parang ayaw mo na, parang gusto mo nang sumuko. Kaya anong gagawin mo ngayon? Pupunta ka ngayon doon sa fifth ring, is what you call the surrendering. Ito yung nakakatakot. At dito tayo ngayon didiin. Dito tayo ngayon magpe-pray. Bakit? Sapagkat maraming mananampalataya na nagtiwala sa Diyos, pero pagdating sa pamilya, hindi nila naipaglaban. Na mas pinili nilang umayaw, na mas pinili nilang sumuko, na mas pinili nilang huminto at wag nang gumalaw. Sapagkat para sa kanila, hindi nakaadya ang tao na to. Para sa kanila, hindi ito yung kaloob ng Diyos. Para sa kanila, hindi ito yung meant to be nila. Para sa kanila, hindi ito yung the right one. Pero kapatid, ang nakakalungkot dito sa surrendering, once na sumurrender ka, hindi lang ikaw ang natalo. Natalo ang Panginoon para sa iyo. Bakit? Sapagkat yung magsasalin sana ng pananampalataya, yung magpapahayag sana ng mabuting balita, yung magpapakita sana ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig, sila ngayon ang unang bumitaw. Sino pang mapapatuloy? Sino pang magtutuloy? At this stage, makita mo na yung dalawang mag-asawa pag naghiwalay, yung kanilang anak, darating ng time, sila ngayon ang original pero sila ngayon yung magiging illegitimate. Bakit? Sapagkat si lalaki ay mag-aasawa ulit, magkakaroon sila ng anak, magsasama silang isang buong pamilya. At si babae naman mag-aasawa ulit, magkakaanak sila, mabubuo ang kanilang pamilya. At si original na anak, sila ngayon yung mawawalan. Sila ngayon yung parang maiitsapwera. At this time, nakakalungkot. Nawari bagang sila pa ngayon yung lumalabas na nakikiamot at nakikingi ng time para sa kanilang mga parents. The first ring is what you call engagement ring. The second ring is what you call the wedding ring. The third ring is the discovery ring. The fourth ring is what you call the suffering. And the fifth ring is what you call surrendering. Pero kapatid, huwag tayong sumuko. Huwag tayong huminto. Huwag tayong tumigil. Kaya pumunta tayo doon sa ika-anim na singsing is what you call persevering. Kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Galatia 6:9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat darating ng takdang panahon na tayo iaani kung tayo hindi magsasawa. Ang tunay na alagad ng Diyos ay hindi aayaw, hindi susuko, hindi titigil. Patuloy at patuloy siyang mananalangin, patuloy at patuloy siyang tatatag, at patuloy siyang maglilingkod. Kapatid, sabi sa Gawa 1:8, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng banal na Espiritu. Gagawin ko kayo mga saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa dulo ng mundo. Kapatid, what is the Jerusalem of your life? What is the Jerusalem of your faith? Ang tinutukoy dito ang iyong pamilya. Kaya bago ka humayo, bago ka magpahayag, pamilya muna. Sila muna ang unang makaranas ng pag-ibig. Sila muna ang unang makaranas ng pananampalataya. Sila muna ang unang makaranas ng pag-asa sa buhay. Kaya, huwag kang hihinto, huwag kang titigil. And this time, kung nakikita mong bibigay na, kung nakikita mong aayaw na, kung nakita mong eto na, konting pitik na lang, maghihiwalay na. Remember God's promise na walang lingkod na iniwan at pinabayaan ng Diyos. Na ano man ang imposible sa tao, imposible sa Diyos. At tandaan mo, walang imposible at walang hindi magagawang Panginoon. Everything is possible under the love of God. Kaya bago tayo pumunta doon sa ikapitong ring na what you call offering, sabi dito, balikan natin 1 Corinthians 13:4, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi na naghihili, hindi nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi ka natutuwa ang gawang masama, ngunit iginagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas.
nagtsatsaga hanggang wakas. Kung hindi mo na kaya, kung ayaw mo na, go for the 7th ring. Offer ring. Offer everything to God. Surrender mo lahat sa Kanya. I-surrender mo ang misis mo, i-surrender mo ang anak mo, i-surrender ang mister mo, i-surrender mo ang karir mo, i-surrender mo ang yabang mo, ang puso mo. At the end, makikita mo, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Mangingibabaw ang pag-ibig, mangingibabaw ang pag-asa, mangingibabaw ang pananampalataya mo sa Panginoon. At pag dumating na offer mo na ang lahat sa Diyos, sinuko mo na sa Kanya, once you obey God, God will give you the power to obey Him. Hindi ba't ibabalik niya sa iyo? Dahil sinik mo ang kanyang guidance, sinik mo ang kanyang pag-ibig at inuna mo siyang paglingkuran, hindi kanya pababayaan. Patuloy kanyang igagabayan at ang mga plano mo kanyang iaalay. Engagement ring, wedding ring, discovering, suffering, surrendering, persevering, and offering, na kung saan hindi ka na mabubuhay pag wala ang misis mo, sapagkat ini-offer mo ng lahat, at ang misis mo naman ay hindi rin mabubuhay pag wala ka. Nawari bagang ang puso mo'y nakakonekta sa misis mo, at ang puso ng misis mo nakakonekta na sa puso mo. Let us pray. Padalangin natin yung mga in relationship. Padalangin natin na patabayin sila ng Diyos. At kung sino man po yung mga nagsasama sa hindi niya asawa, mga kabit, sorry for the word, mga kulasisi, panalangin natin na bigyan kayo ng tapang ng Panginoon para maitama ang pagkakamali, para lumaya at magkaroon ng tunay na kasiyahan. Sa araw na to, hilingin natin sa Amang nasa langit sa tulong ng Banal na Espiritu na pagkalooban at ibaba ang Espiritu Santo sa bawat tahanan, upang ang Espiritu Santo na to magbigay ng aliw, magbigay ng kababaang loob, magbigay ng tapang, ng wisdom, ng guidance, upang nang sa ganun ang isang pamilya ay patuloy at tumatag, mapanatili ang pagmamahalan, at higit sa lahat, maglingkod ng sabay-sabay sa Diyos na buhay. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit, Amen. Namang dakila, salamat po sa pag-ibig mo. Salamat sa pamilya. Panginoon, sa araw po na ito, tinataas namin ang mga in relationship, mga nagsisimulang sa kanilang pagsasama, mag-girlfriend, mag-boyfriend. Panginoon, ipagkaloob po sa kanila yung tapang na mapanatili ang pureness, ang purity, pagkatiwala, ibigay po sa kanila ang kababaang loob, ang karunungan. At sa araw po na ito, itinataas din namin ang mga kapatid namin na nasa status ng pagkakamali, ang sumasama sa mga asawa na, ang sumasama sa kapwa niya lalaki at kapwa niya babae. At sa araw ito, Panginoon, itinataas namin ang lahat ng aming mga nagawang pagkakamali, liman o kayag, ay tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga inisip na gawa, at ang pamilya namin, Panginoon, pagkalooban ito ng katatagan, proteksyonan, bigyan ng kalusugan, kasiyahan, at higit sa lahat, pagmamahalan sa isa't isa. Ito mong sabat dalangin namin sa matabis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Shoutout naman po sa mga nagse-celebrate ng kanilang Valentine's Day sa araw na to. Kita-kits po tayo sa mga susunod po natin sharing ng Word of God. At lagi po natin tandaan, manatili sa pag-ibig, manatili sa pangako ng Diyos. At lagi natin tandaan, kapit lang, just hold the line, hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. Love you all. Shoutout lang sa aking sister wife. Happy Valentine, Sister Girly, sa aking parents, kay Mami, kay Kuya Romrom, kay Tiglorian, kay Myro, sa kanyang jowa na hindi ko alam kung may jowa na ba itong kapatid ko na to, sa aking mga anak, Ate Raisa, JC, Gabi, the Mones family, the Lechitang family, the Padolina family, sino pa ba? Jaman family. Muli-muli po, pagpalain po tayo ng Amang nasa langit. God bless sa lahat.